magandang umaga po sa lahat na naririto sa lugar ng Angono Market. Binabati ko kayo na isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Cecilene, naririto po at nais ko magkakain sa inyo ng salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat nalalapit na ang kanyang pagbabalik dito sa mundong ito. At bago po ako magkahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoong Diyos, nais ko po muna nanalangin upang tayo ay magkubayan ng kanyang banal na Espiritu sa lugar ng ating mga Panginoon Yeshua na siya po sa pagkakalang mga Panginoon. Salamat po Panginoon sa ibigay mo. Pagkakakain ko Lord God. Nabigyan mo kami ng talagang panahon Lord God. Upang kami makapagpagpay at magpagpahagi ng iyong banal na salita dito sa lugar na ito Lord God. Salamat Panginoon sa mga narinig ko Lord God na makaintindi yung banal na salita Panginoon. Nawa Panginoon, buksan mo po sa isipan ng bawat isa Lord God. Upang maunawaan ka Panginoon ang lugar ng banal na salita Panginoon. Sapagkat ikaw lang ang ating Diyos na ang pagbigas ng aming mga buhay Panginoon. Kaya Panginoon, huwag pagkubayan mo kami sa mga kami ng mga buhay Panginoon sa kapatilang banal. Upang Panginoon, maunawaan ang pagpusok sa ganang ng banal na salita na kanilang mga Panginoon. Ito'y yung isang buhay na pinagkatawan ng sa Lord God. At palain mo Panginoon ang lahat na makakalagay ng banal na salita. Kaya pinapasalamatan ka natin. To God be the glory. Amen. Mga kapatid, ako naririto po sa lugar nito ngayon ng Angono Market upang makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos sapagkat ang nais ng Panginoon na kami bawat isa sa atin at kapag natin ang misyon natin dito sa mundo nito ang makapagbahagi ng kanyang salita upang ang bawat isa ay mabigyan pa ng pagkakataon na tayo ay makligtas sa mundo ito sapagkat ito ay sinabi at nakasaad ito sa kanyang banal na salita sa Mateo chapter 10 verse 32. Ngunit ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang sa langit. Ngunit ang sinumang ipahiya ako sa harap ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Kaya nga ang nais ng mga kapatid na magbahagi kung ano ang natutunan namin sa salita ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat alam namin mga kapatid na ito at siya magpapalaya ng ating mga kasalanan. At ang nais ng Panginoon sa ating buhay ay tayo ay makapagsisi sa anumang nagawa natin mga kasalanan sa buhay. Sapagkat sinabi ko dito sa Mateo chapter 3 verse 2, magsisi na kayo at kalikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Hallelujah! Malapit na babalik ang Panginoon dito sa mundong ito mga kapatid. Ang nais ng Panginoon ang bawat isa sa atin na maligtas na layuan na natin ang paggawa ng kasalanan. Huwag na natin hayaan na tayo ay magkaroon ng buhok at galit sa ating kapwa. Huwag na natin hayaan na tayo ay malulong pa sa mga bisyo dito sa sanlibutan ito. Huwag na natin hayaan na tayo ay umibig pa sa mga kahalaya dito sa mundo ito. Ang nais ng Panginoong Diyos, mga kapatid, ay siya lamang ang ating sabahin sa banal na Espiritu ang katotohanan at layuan natin ang paggawa ng kasalanan. Pagsisihan ang lahat kung ano ang mga nagawa natin sa buhay dito sa mundo ito, mga kapatid. Ang Panginoong Diyos ay isang mga kapatid, mga kapatid. Mapagmahal ang ating Panginoon na si Yeshua, ang Mashiach ni Jesus Christ. Alam na natin yan, mga kapatid, na marami ng naparusahan dahil sa katigasan ng ulo ng bawat isa. Kaya huwag natin hayaan na tayo ay hahantad sa parusa ng ating Panginoong Diyos. Kaya naway ninyo ang panawagan ng Panginoon na tayo ay nais na magsisi tayo at magabagong buhay sa ating pamumuhay dito sa mundong ito mga kapatid. Layuan na natin ang anumang hindi kalulugdan sa ating Panginoong Diyos. At kung hindi natin nais na tayo ay mapaharap sa mundong ito, ayaw natin na mapapilang tayo sa parusa ng ating Panginoong Diyos. Kaya nawa mga kapatid, baguhin na natin ang ating
mga buhay. Layuan na natin ang paggawa ng kasalanan sapagkat alam na natin na ang Diyos ay mabas na magparusa sa mga tao patuloy na sumuway at naging suwakil sa ating Panginoong Diyos. Alam na natin yan ng ating mga ninuno sa kapanahunan nila. Sila man din ay nakarusahan sa dahil sa kanilang katigasan ng ulo at hindi gusto ng Panginoon na tayo ay matulad sa ating mga ninuno na sumuway sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, lagi natin tatandaan na ang ating Panginoon ay isang Diyos na mapagmahal, mahabatid. Kaya nga sinabi niya dito sa Mateo chapter 10, sinabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 4 verse 9, paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng kanyang templo, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Kaya natin ang tatandaan mga kapatid na tayo ang ginawang templo ng ating Panginoong Diyos. Kaya alisin na natin ang pagawa ng kasalanan sapagkat kapag ating lumihan ang templong ibinigay ng ating Panginoong Diyos, tayo ay mapaparusahan at hindi gusto ng Panginoon na ang kanyang templo na ibinigay sa atin ay dudumihan natin ang kasalanan. Kaya nga mga kapatid, magsisi na tayo sa ating mga kasalanan sapagkat alam natin na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng parusa sa iba't ibang lugar at hindi na kinais na tayo ay makakaranas ng parusa. Kaya ang Panginoon ay naghandog ang kanyang buhay para patawarin tayo at mahalin tayo muli. Kaya manumbalik tayo sa ating Panginoon at siya lang ang kanya natin sasambahin sa banal na Espiritu at katotohanan. Layuan natin ang paggawa ng kasalanan. Lagi natin tatandaan mga kapatid, ang pagkakas ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito sa Joel chapter 2 verse 13, magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Hallelujah! Kailangan magsisi tayo ng buong puso natin kung ano man ang mga nagawa natin kasalanan. Magbalik-loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahalin ni madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa sa mga nagsisisi. Hindi tayo mapaparusahan mga kapatid kung tayo ay magsisi sa anumang mga kasalanan na gawa natin. Huwag na natin hayaan na tayo habang may buhay pa ay magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Pagsisiyan na natin kung ano man ang nagpaparumi sa ating buhay at hindi gusto ng Panginoon sa ating buhay na tayo ay mananatili sa kadiliman ng gawa ng kaaway. Kaya mga kapatid, pakinggan nyo ang panawagan ng ating Panginoon habang meron sa kayong pagkakataon sapagkat malalapit na ang kanyang pagbabalik dito sa mundo nito. Ano ang gagawin natin sa buhay kung tayo ay biglang dumating ng Panginoon? At ano ang gagawin mo kapatid kung ano ang pagkakita mo sa Panginoon na nagawa ng kabutihan dito sa mundo nito? Kaya nawa mga kapatid, pakinggan nyo ang panawagan ng ating Panginoong Diyos sapagkat siya tunay na tapat at dakila sa lahat ng kanyang pangako. Sapagkat ayon sa ating Panginoong Diyos, ang lahat ng susunod sa Kanya ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya yun lang mga kapatid, naway pakinggan nyo ang salita ng Panginoon at pagsisi na sa mga kasalanan. God bless po sa lahat.